Nandito po kami sa Malolos, provincial capital ng Bulacan, September 3, araw ng Martes, upang tumanggap ng tulong financial mula kay President Bongbong Marcos under DSWD at sa pamamahala ni Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Ayan po, isa yan sa mga binibigay natin ng kalutasan. Dumating na po ang ating draga at mag-uungay na tayo, magdidisiting tayo sa Kailugan, sa main river ng Bulacan. Yan po yung gagawin natin. And very simple na po ang ating mga bunganga ng ating mga ilog na nilalabasan ng baha. At isa pa, ginagawa na po yung Bayabas Dam sa taas na makatutulong ito sa ating We requested to add more reservoir doon sa taas, sa upstream. And the solution to the downstream, yan po nilatanggalin natin sa ating mahal na Pangulo. Kaya mga minamahal kong malaki nyo, tiis lang po tayo. Alam ko, matagal na kayo nagtitiis. Matagal na. At hindi lang naman sa Bulacan bumaba. Tama po ba? Magandang araw, Bagong Pilipinas. Live po ninyo kaming napapanood dito sa Barangay Bulusan, Bayan ng Kalumpit, Bulacan, kung saan ating masasaksihan ang gagawing pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga flood control projects dito sa Bayan ng Kalumpit. Nakikita po natin na kasalukuyang na dumating na po ang ating Pangulo kasama si Department of Transportation Secretary Vencio Vince Dizon. At ngayon nga po ay kinakamusta ng ating Pangulo ang mga residente dito na kamakailan ay nailagay sa state of calamity ang Kalumpit dahil dulot ng matinding pagbaha sa lugar. At syempre po kanina mapapansin natin po na ang barangay ng Bulusan ay katabi lang po nito ang Pampanga River. Kaya naman tuwing uulan at nagpapakawalan ng tubig sa Angat Dam, ang Bayan ng Kalumpit ang nagsisilbing catch basin na mas lalong lumalala tuwing high tide. Maalala po natin sa ginawang press conference ng Pangulo kamakailan, ang lalawigan ng Bulacan ang natukoy na may pinakamalaking flood control projects na natanggap na aabot sa bilang na 668 na may kabuuang pondong nagkakahalagang 6.5 bilyong piso. Ayon sa datos na nilabas ng sumbong sa Pangulo.ph, nakatanggap ang bayan ng Kalumpit ng 38 flood control projects na nagkakahalagang 2.9 bilyong piso sa loob ng taong 2022 hanggang 2024. Ngunit sa kabila ng mga naitayong flood control projects, patuloy na nakakaranas ang bayan ng Kalumpit ng lampas-ulong pagbaha. Sa katunayan, ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo, nagdeklara ang Bayan ng Kalumpit ng State of Calamity dulot ng matinding pagbaha, hatid ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Kaya naman isang malaking katanungan, bakit tila hindi ramdam ng mga taga-Kalumpit ang mga ginagawang flood control projects ng pamahalaan? At para bigyan tayo ng ideya sa kalagayan ng mga residente, makakwentuhan natin si Yodorico Salonga, ang hepe ng tanod dito sa barangay ng Bulusan. Morning, sir. Sir, kwentuhan niyo po kami, kumusta po ba yung sitwasyon ng ating mga residente tuwing bumabaha? Bakit po ba parang patuloy na lang? I mean, wala pong pakundangan yung pagbaha po dito sa inyong lugar? Yung ano po kasi, yung flood control na sinasabi, hindi pa po siya tagpos talaga at may nagagawa po, kaya lang hindi ho siya pare-parehas ng taas, kaya pinapasok po ng tubig ang buong Bulusan. Kaya po ang mga bata po dito hirap na hirap sa pagpasok, sa umaga, sa hapon at pag-uwi nila. Kaya hirap na hirap po talagang umuwi. Sir, ngayon sir, kasi ang sisilipin dito ng ating Pangulo ay yung ginawang rehabilitation ng river protection structure along Barangay Bulusan. So sir, ano po ba yung strukturang to at bakit para tila hindi siya nakakatulong para maibsan nga yung pagbaha dito? Yung ano po kasi, yung diking ginagawa po ngayon dito is
putol-putol pa po siya, hindi pa po siya tagpos talaga. Ang nangyayari po, yung kalahati po ng bulusan, halos wala pa hong harang. Kaya pumapasok pa rin po yung high tide. Pero kung pare-parehas po nung taas talaga na medyo mataas, kahit high tide po, hindi napapasok tsaka yung baha. Medyo kahit paano makakaano yung mga tao dito. Namamasahe po ang tao dito halos doble. Sumasakay pa ng bangka, sumasakay pa ng tricycle sa highway. Kaya nangyayari halos doble, pati mga estudyante nahihirapan. Kaya po nananawagan po kami na sana lahat po ng dike is magkapare-parehas ng taas para maibsan po yung pagpasok ng high tide. Kaya napakahirap po talaga. Ang mga tao po dito talagang halos nadodoble yung mga gastusin nila. Kaya hindi na siya, yung mga tao, pagpunta lang ng palengke, halos 50 sa bangka, tapos 50 sa tricycle, 100 pesos na po yun. Tapos pagbalik pa po niya, another 100 pesos po uli. Kaya kumbaga sa doon pa lang 200. Yung pambilin nilang pagkain, dapat madadagdag na yun. Kaya nga po, ang nananawagan kami na sana mapagpare-parehas po ang riprapping at matapos na po sana para mawala na po kami ng problema dito sa bulusan. Maraming po salamat. Okay, thank you po, sir. Ayon sa inilabas na datos ng sumbong sa Pangulo.ph, ang rehabilitasyon ng river protection structure along Barangay Bulusan ay may kabuuang pondo nagkakahalagang mahigit 96.4 milyong piso na ginawa ng St. Timothy Construction Corporation. Sinimulan ang proyekto noong February 2022 na natapos ng sumunod na taon. Matatandaan sa naging ulat ng Pangulo sa isang press conference, ang St. Timothy Construction Corporation ay natukoy bilang top 3 contractor na nakakuha ng majority flood control projects sa iba't ibang parte ng bansa, kung saan base sa binuong website na sumbong sa Pangulo.ph, umabot sa 100 flood control projects ang nakuha nito mula July 2022 na natapos ng May 2025, kung saan nakalikom ito ng pondong aabot sa 9.69 bilyong piso. Isa lamang ang St. Timothy Construction Corporation sa 15 contractors na may pinakamaraming nakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 9,855 mula noong July 2022 hanggang May 2025. Suma total aabot sa 100 bilyong piso, katumbas ng 20% ang nakuhang pondo sa nilaan na 545 bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan. Mamaya nga po, matapos ang kanyang pagbisita rito sa Barangay Bulusan, sunod namang sisilipin ng Pangulo ang flood mitigation structures along Barangay Frances sa bayan pa rin ng Kalumpit. Ang struktura naman doon ay nagkakahalaga ng mahigit 77.1 milyong piso na nakuha ng Wawaw Builders na siya namang natukoy bilang top 12 sa may pinakamaraming nakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 58 mula 2022 na natapos ng 2025. Batay sa datos ng sumbong ng Pangulo.ph, ang Wawaw Builders ang siya rin nagtayo ng 2 pang flood mitigation structures sa 2 pang barangay, Santa Lucia at Bulusan sa bayan pa rin ng Kalumpit. Isa sa nakakapagtaka rito, kahit na magkakaibang lugar tinayo ang natukoy na flood control projects, halos magkakapareha ang naging project cost ng mga ito. Ang ginawang pag-inspeksyon ng Pangulo ay alinsunod sa kanyang naging panawagan sa kanyang State of the Nation address para sa masusing pag-imbestiga sa mga depektibong flood control projects, kung saan naglagak ng pondo ang pamahalaan para sa pagbuo ng mga flood control projects na may kabuuang bilang 9,855 mula July 2022 hanggang May 2025, na may sumang total na pondong aabot sa 100 bilyong piso.
Maaalala rin sa ginawang press conference ng Pangulo kamakailan ang lalawigan ng Bulacan. Ang natukoy na may pinakamaraming flood control projects na natanggap na aabot sa bilang na 668 na may kabuuang pondong nagkakahalagang 6.5 bilyong piso. At yun nga po ang naging kwento sa atin ni Teodorico Salonga, ang hepe ng tanod dito. Mahirap nga po talaga sa mga kabataan lalo na natawirin ang hanggang bewang na pagbaha dito sa Barangay Bulusan. Siyempre magastos din ito kasi yung mga pamasahe na kailangan magbayad ng bangka para lang makapunta sa kanilang paaralan. So kung iisipin natin, ang flood control projects dito sa Bulusan ay binuo noong 2022 na natapos noong 2023. Pero kung mapapansin natin, hindi tuloy-tuloy yung ginawang structure ng flood control projects dito, kundi may putol-putol siya. So yan ang dahilan kung bakit patuloy pa rin pumapasok ang baha dito. So parang nawawalang silbi yung mga itinayo nilang flood control projects. At kung iisipin natin yung flood control projects na yon, ay malaki yung gastos ng ating pamahalaan. So ito nga po, patuloy na tinitingnan ng Pangulo ang naputol na protective structure along Barangay Bulusan. Ito po ay nagkakahalagang 96.4 milyong piso. Pero sa nakikita natin ng ating Pangulo, hindi naging kompleto ang naging estruktura. At dahil nga po putol-putol ang ginawang structure ng St. Timothy Construction Corporation, pumapasok pa rin yung tubig baha. Lalo na sabi ni Sir na pag high tide, madaling pumapasok ang tubig. Kung maalala po natin dun sa ginawang press conference ng Pangulo, meron ding mga proyekto doon ang halos magkakaparehas ang funding cost. Doon sa pupuntahan ng Pangulo sa second venue niya, ito po yung mitigation structure along Barangay Frances sa bayan pa rin ng Kalumpit. Yun po ay 77.1 bilyong piso. At syempre ang kumuha po ng construction projects po nito ay ang Wawaw Builders. Na siya namang natukoy bilang top 12 na may pinakamaraming nakakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 58 mula 2022 na natapos noong 2025.